Hindi pa ako nakapasok rito, pero alam ko ang ilan sa kwento ng gusaling Ayuntamiento de Manila. Halika sa Maynila! Ang Ayuntamiento de Manila, kilala rin bilang Marble Palace, ay isa sa pinakamagandang gusali noong panahon ng Kastila. Tinayo ang ikalawang gusali nito noong 1735 at natapos noong 1738. Ngunit nasira sa lindol noong 1863. Muling itinayo ito sa neoclassical na estilo noong huling bahagi ng ika-18 siglo sa ilalim ni Eduardo Lopez Navarro. Kasama si Juan Herbas na nagdisenyo ng eleganteng pasukan at hagdang marmol. Ang inspirasyon ng arkitektura nito ay mula pa sa Europa. Ang ikalawang palapag ay hango sa Palasyo Caprini sa Vatican. Ang mga bintana naman sa unang palapag ay inspirasyon ang Palasyo Farnese sa Roma. Sa nakaraan, dito nagdaos ng sesyon ang Philippine Assembly noong 1907 at ang kauna-unahang kongreso sa Pilipinas. Naging tahanan ito ng Kabildo o dating City Council at kalaunan ng Governors General ng Espanya at Amerika. Narito si Gobernador General William Howard Taft sa kanyang opisina sa Ayuntamiento. Nagsilbi siya bilang Gobernador General ng Pilipinas mula 1901 hanggang 3 sa ilalim ng pamahalang kolonyal ng Estados Unidos. Noong 1912, dito muna inilagak ang labi ni Dr. Jose Rizal bago dalhin sa Luneta. Ginamit din ito bilang unang session hall ng Korte Suprema. Naging tahanan ng mga tanggapan gaya ng DOF, DOJ, DILG, DepEd, CHED, DENR, DOH at marami pang ahensyang pampanguluhan. Sa kasalukuyan, ito ay nasa ilalim ng Bureau of the Treasury. Ang muling pagpapanumbalik ng gusali ay hindi lamang pagpapaganda ng arkitektura, kundi pagbibigay pugay sa makasaysayang ambag nito bilang sentro ng pamahalaan noong unang panahon. Isa pa rin ito sa pinakamagandang gusali sa loob ng Intramuros. Gutom na ako, lakad tayo konti sa General Luna at ating puntahan ang Dulce Setyembre. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang saysay sa ating kasaysayan.